Sa isang revelasyon po ni Harry Roque, 'di ba? Kasi ang sinasabi niya itong fake news, 'di ba? Yung pagbubuwag daw dito sa Davao Task Force, 'di ba? Parang lumalabas doon na ang loyalty ng mga sundalong ito, itong bumubuo dito sa Davao Task Force, 70 yan na strong military officers yan eh. Ang loyalty daw posibleng na kay Digong at wala kay PBBM, which I don't think is totoo. Dahil ang mga sundalo, malinaw naman yan eh. Chain of command yan eh. Sumusunod yan sa boss nila, sa higher ups nila, no? At ang loyalty niyan, dapat nasa konstitusyon. Yan din ang sinasabi ka, Coffee, ni Browner, ng kanilang hepe, no? Pero may mga analyst nagsasabi, mukhang kailangan daw ng loyalty check ng mga militar. Kailangan pa ba talaga? Dahil ba sa pinapakalat nila? Kasi may mga nagpapakalat ng fake news mula sa kampo ni Digong na sinasabi nila ang loyalty daw ng mga sundalo ay na kay Duterte. Di ba? Kung inyong matatandaan yung planong destabilization, bagamat wala na ka-coffee, na debunk na yung plano na yan, yung sinasabi nila na itong mga retired generals daw, may planong patalsikin itong si PBBM. So kine-question nila ngayon ang loyalty ng mga sundalo dahil na-mention na naman ito ni Harry Roque. Itong Davao Task Force daw solid daw ito 700 plus na mga strong military officers nandiyan sa Davao. Ang loyalty daw na kay Duterte. Yan ang mga lumalabas-labas na kinokomento ng mga netizens. Kaya naman, pumasok itong tanong na to, kailangan ba ng loyalty check para sa ating mga sundalo? Isama na rin daw yung mga pulis amid Duterte's Mindanao Secession Plan, sabi po ng isang mambabatas. Sa tingin nyo ba? Sige, kayo mismo ka-copy. Tanungin ko kayo mismo. Sa tingin nyo, dapat pang magkaroon ng loyalty check para sa ating mga sundalo, sa ating mga kapulisan? Ako, ang personal take ko dito, kahit hindi ko pa nababasa ito ka-copy, itong article na ito, hindi na. Hindi mo na kailangan ng loyalty check dyan ka-copy dahil malinaw kung kanino loyal ang mga sundalo. Even yung mga private, yung mga commissioned officers natin dyan, ang loyalty niyan nasa presidente, nasa incumbent ka-copy. Malinaw yan. No questions dyan. Ang loyalty niyan ay nasa presidente. Kasi chain of command. Yan ang maganda sa disiplina ng mga sundalo at ng kapulisan. Sumusunod yan sa higher ups nila. Nilarespeto nila yung kautusan. Kasi yan ang kailangan Yan ang order. Hindi pwedeng marami nagkukumand sa disiplina ng mga sundalo at ng mga pulis, di ba? Hindi pwedeng dalawa kayo nag-uutos, dapat isa lang. And nirerespeto yan ng mga sundalo kasi yan ang tinatawag natin na chain of command. And I don't think kailangan pa ng loyalty check dahil malinaw naman itong si Browner at itong si Acorda ng PNP at ng AFP malinaw naman na ang loyalty kay PBBM. At yung mga generals natin na kay PBBM din ang loyalty. So ano na yan? Magpapass through na yan hanggang doon sa lowest rank ng ating mga kapulisan. So, hindi na kailangan ng loyalty check dito. And ano din yan, ka-copy, in a way, insult din yan sa mga kasalukuyan pong mga opisyales ng AFP at ng PNP, kung magsasagawa ka ng loyalty check. In a way, medyo maapakan din yung kanilang dignidad. So, ano yung sinasabi dito ng isang mambabatas? So, kailangan pa ba ng loyalty check? Duterte is known for his supposed legacy of support to uniformed personnel, but is this reason enough to carry out a loyalty check on them amid the former president's plan to have a separate and independent Mindanao? Valid nga naman yung argument kasi ang pinupunto kasi nila dito, malaki daw po yung utang na loob ng mga sundalo at ng mga pulis sa kay Duterte dahil tinasa ng kanilang sahod, di ba? Doon naging controversial yung pagtataas ng sahod na yan dahil nagkaroon ng imbalance, etc. So, kumbaga, tinatanaw daw po ng malaking utang na loob nito mga pulis at sundalo kay Duterte. Kaya ang loyalty nila ay na kay Digong at wala sa incumbent. Hindi totoo yan, ka-copy. Fake yan. Hindi ganyan ang mindset ng mga sundalo. This question was posed to Duterte's former party mate over at Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban, Surigao del Sur, 2nd District Representative si Johnny Pimentel. Yan naman ay tanong. There is no need for a loyalty check. O yan malinaw yan. Sinasabi dito ni Pimentel. Hindi mo na kinakailangan ng loyalty check. Pimentel, now a National Unity Party stalwart, said on Sunday, February 11. Ngayong araw niya lang po sinabi yan. According to the veteran Solon, the bigwigs in the military and defense have already made their position crystal clear on the secession issue. Ayan, malinaw na malinaw ka-copy. Pang sinasabi ng mga high-ranking officials, yung mga matataas ka-copy, sa Department of National Defense, yan sila Gibo Teodoro, ang Armed Forces of the Philippines, sila Browner, and even the PNP, sila Acorda, ito yung mga tinatawag natin mga bigwigs, mga matataas ka-coffee.
na opisyales ng military at ng defense. Malinaw ang posisyon nila. Ayaw nila ka-coffee na ihiwalay itong Mindanao. So yung pronouncement na yan ng mga high-ranking officials na yan, sa tingin ni Pimentel dito, sapat na yun. Hindi mo na kailangan ng loyalty check kasi malinaw nga yung itong chain of command, yung disiplina nga ng chain of command ng mga sundalo at ng pulis. Dagdag pa niya, si DND Secretary Gibo Teodoro, si AFP Chief General Browner, si PNP Chief General Acorda has already released a statement that they will protect the sovereignty of our Constitution and vowed to stop any group that will initiate secession of Mindanao, sabi ni Pimentel. Malinaw naman yan, ang loyalty ay nasa saligang batas at itong secession na ito, once na mag-lead to sedition or to inciting war, abay alam na ng kapulisan, alam na ng kasundaluhan kung ano ang gagawin nila para itigil itong plano nilang panggugulo dyan. At malinaw yan, ka-coffee. May mga pronouncements na po itong mga bigwigs na yan, malinaw na sinasabi nila na puprotektahan namin ang soberanya at puprotektahan namin ng Mindanao para sa mga gustong umagaw nito. Diba? So hindi mo na kailangan ng loyalty check. I believe that the men in uniform are loyal to our country, sabi ni Pimentel. Last Thursday, President Marcos rejected the call to separate the Southern Island from the Philippines and called it as a grave violation of the Constitution. Correct. Tulad ng dinidiscuss natin kanina. So, kailangan pa ba? Ikaw sa tingin mo. Sige, comment ka dyan. Yes or no? Ako hindi na. Kasi controlled ang mga militar, ka-coffee. Controlled ang mga militar, controlled ang mga kasundaluhan. Pero syempre, kailangan pa rin maingat. Meron man dyan hindi loyal, mangilan-ngilan lang yan. Yung mga nagmamarites lang, no? Nasa in-house. Kasi mga organic yan sa AFP. Organic yan sa PNP. Hindi mo basta-basta pwedeng matanggal yan. Nandiyan at nandiyan talaga sila dyan. Ang nagiging strategy dyan, pino-float mo lang yan. Di ba? Familiar kayo sa konsepto ng floating. So, hindi mo siya bibigyan ng trabaho, hindi mo siya bibigyan ng duties, no? Kumbaga, dito ka lang, sige, itatago ka, ibabartolina ka. Halimbawa, official ka ng militar, official ka ng PNP, binabartolina ka, no? Not the typical bartolina. Ibig sabihin, kinukulong ka sa isang kwarto, binibigyan ka ng admin task, etc., para hindi mo ma-perform yung function mo. Kasi nga, pinagdududahan ka di ba? Na baka ikay marites kay nag-feed ng information doon sa kabila. So, hindi naman basta-basta matatanggal yan. May mga ganyan, pero pangilan-ngilan lang yan. Hindi naman ganoon karami ka-copy, no? So, no need na ng loyalty check. Rodolfo Lacero Jr., Brad Fit, dapat lang, di ba, nilait ng mga DDS noon si DOT Secretary Cristina Prasco, kaya nagalit si Governor Gwen. Oo nga correct. Anak niya yun, di ba? Fantastic Kiko, dahil sa panggugulo ni Dita, withdraw na rin ang pamilya ko support sa anak niyan na malaman na butangera din. No more Sara, sabi ni Fantastic Kiko. Actually, yung opinion mo na to, sir, maraming ganyang sentimento din di ba? Kasi dahil sa mga ginagawa ni Digong, naapektuhan yung career, yung political career ng kanyang anak ni VP Sara, di ba? Dahil sa ginagawa niya. Ang problema, ayaw kasi tumigil Yan, sabi ni Rael Margalio, Bangag Duterte, fentanyl, hello. Yan, baka nga. Pero sana itigil niya na yung paggamit ng fentanyl. After Boy Benta, heto naman, bago Boy Fenta. Ayos to Arkim, paano papaunlarin ni Bangag ang Pilipinas? Puro pledge lang ang nauwi niya. Fake news ka, Arkim, fake news ka. Ang DTI, naglabas ng statement niya kanina, parang $14 billion na ka-coffee ang actualized na. Nagkatotoo na. So, hindi na pledges yun. Mukhang fake news ka. Mali yung mga sources mo. Huwag mo ikalat yan. Di ba? Kasi unfair yan sa kababayan natin na nag-feed kayo ng mga peking impormasyon. Sterling Candela Sanding, ang loyalty nila ay sa bayan at sa Pangulo. Yes, correct. Nasa konstitusyon, protektahan ng konstitusyon. If it is against our constitution, then they have to do something. Diba? Address ito. Anthony Paul, China's destabilization ng bansa. China is behind this. Ayaw nila umunlad ang bansa, kaya sinisira nila ang bansa. Alam na kung sino. Malinaw naman ka-copy kung sino talaga yung mga pro-China dyan at kaninong interest yung pinoprotektahan, di ba? Kaya buti nga, nabubulgar itong mga ito may mga sariling interest The great leader, PAFEM, kaya gusto ni Duterte ihiwalay ang Mindanao para siya maghari-harian doon, parang North Korea. Ayun na ka-copy, kasi wala silang baluarte, di ba? Ang mali dito kay kung nagiging kalmado lang ito sa coffee, kung mas tahimik lang ito, maganda yung retirement niya. Mahimbing ang tulog niya. Ngayon di siya mahimbing.
Kasi anytime, di ba, yung worries nila, natakot sila ni Trillanes yung worries nila na baka may kakatok na lang sa pintuan, magsiserve na ng warrant of arrest sa kanya. Di ba, nandun siya, dyan yung takot na yan. Bagamat may commitment ng administrasyon, sinabi na ni PBBM na hindi siya aarestuhin o hindi magsiserve ng warrant of arrest ang PNP o kahit na anumang law enforcement agencies, may takot pa rin yan. Kasi paano kung international police ang mag-serve ng warrant of arrest at bigla na lang siya isakay sa helicopter, no? Bigla na lang siya isakay sa kung saan. Though sabi naman nila, manlalaban at for sure yan, manlalaban, di ba? Pero yung fact na hindi ka pwedeng kumilos ng malaya dahil sa ginawa mo, eh di ba? Nasira na yung ano niya, yung retirement niya. Imbis enjoying yung retirement niya eh. Retired president eh, di ba? Ang dami mong naipon diyan, ang dami mong connection na nagawa diyan at giving back na yan. Kobe. Marami na nagpapasalamat sa kanya diyan. Sayang, hindi niya na-enjoy dahil sa mga ginagawa niya. Eh kung tumigil na lang sana ito, mas nagkalmado ito ka-coffee, let the PBBM lead, di ba? 51 billion at 125 million, nasaan na? Di nyo pera yan. Correct, si Marikit, hindi na napag-uusapan yan ka-coffee. Nasaan na raw napunta yan? Marami nagtatanong dyan. Daniel Camaso, ito lang ang masasabi ko tungkol sa mga bagay na nangyayari ngayon. Huwag nilang hadlangan ang katarungan, hindi ni man correct. Eh again, kung wala silang tinatago, humarap sa ICC, di ba? Para ipagtanggol ang sarili, etc. No? Pero mukhang may something, di ba? Mukhang may tinatago, kaya ganyan pa rin sila. Duterte pa rin kami, sabi ni Marites Bahar. Okay lang po. Eh, bahala po kayo dyan. Desisyon niyo po yan. Hindi naman natin sinasabi na magsuporta ng mga Duterte. Pero ang hindi natin sinusuportahan dito, yung kanilang move na ihiwalay itong Mindanao, di ba? Kasi kawawa ang Mindanao at kawawa ang Pilipinas. Kahit tingnan na lang natin yung yung issue na lang, hindi na yung tao. Kawawa naman si Digong nyo. Pag sa The Hague makulong, iiyak na kayo mga TNG alipores niya. Eh, kaya takot si Bato de la Rosa na makulong dyan sa The Hague Dahil hindi niya na siya makikita ng kanyang mga apo. Pero pwede pa rin naman niya kapopi. Makikita pa rin naman siya dahil may pera naman sila di ba? Pamasahe lang ng mga anak magkano pamasahe papuntang Europa? 70,000. Afford nila yan. Marami silang pera dyan. Suicide na nga si Diggs dahil sa iniinda niyang sakit kaso nandadamay, sabi ni JBE World Channel. Huwag na lang sana tayo idamay, no? Respeto lang sana ang ibigay sa Pangulong PBBM. Sana, yun yan, sana tahimik na lang ito. Anyway, sige, baka nasa Facebook po kayo, hindi pa kayo nakapollow sa ating Facebook page, patuloy na lang po, click lang po ng follow at click lang po ng like sa Facebook. At kung kayo nasa YouTube, ay pa-click lang po ng subscribe. Sige, kuha na kayo copy ng kape at let's move on ka-copy sa ating next topic.